Hi guys! Welcome po sa kusina ni Ate Ay. Samahan niyo naman ako guys. Magluluto tayo ngayon ng pork sisig ala Ate Ay. Pasensya na po guys sa boses ko. Medyo paos na naman po ako. Sinisipon po kasi ako. So ayan, yan po ay pisngi ng baboy. So pwede naman pong pakuluan niya ng buo. Depende sa inyo kung malaki yung kaldera niyo. So ako, hinati-hati ko na siya. Kasi sa kawali ko lang siya pakukuluan. Pakukulaan natin sa paminta and laurel, sa dahon ng laurel para mawala yung lansa. And pagkakulo, palamigin po muna natin, then ipiprito po natin yan. Palulutungin po natin siya guys, and takpan natin para hindi tayo matalsikan ng mantika. So ayan, may dagan pa nga ako kasi natatakot ako na putok. So ayan guys, habang tayo nagpiprito, gayatin na natin ang ingredients. May sibuyas na pula and sibuyas na puti ako dyan guys, na naka-ready. Mamaya ipapaliwanag ko po sa inyo kung bakit dalawa yung kulay ng aking sibuyas. Ayan, gayatin na muna natin ating mga ingredients habang tayo nagpiprito. Ayan, may dahon ako ng sibuyas din. Pantoppings ko yan mamaya. So, ayan, patayin natin yung apoy. Syempre, pagbabalik rin natin, inaahunin natin kasi tatalsik pa rin yan. Guys, ito yung sikreto ko. Ayan, oh. Yung utak ng baboy, guys. Pinakuluan ko muna yan. Guys, yung iba, pag walang utak ng baboy, ang inilalagay nila ay atay ng manok. So, yun guys. Yan yung sikreto dyan sa sisig. Kaya minsan nakakakain kayo sa mga resto na masasarap yung sisig nila, malinamnam. May mga nilalagay silang pampalinamnam. And guys, gayatin na po natin ang ating karning baboy. Yan. Crispy naman siya sa outside. Then sa loob naman po ay malambot. So, sakto lang po yung aking pagkakaprito. So, gayatin na natin. Yung iba po dinudurog ng todo yan. Tinatantad ng todo-todo. And guys, pupunta na po tayo sa second part ng ating pagluluto. So, igigisa na natin sa bawang. And dyan ko gagamitin guys yung sibuyas na pula. So guys, yung discard ko po sa sisig na yan, ayan po yung pwedeng i-stock. So, papatakan natin yan ng konting suka pang-preserve. Dyan na rin natin yan titimplahan. Lagyan natin ng konting lara. Timplahan natin ng paminta and pampalasa. Ayan. Then, lagyan natin ng konting suka, pang-preserve. Then, lalagyan na natin ang oyster sauce. And, haluin lang natin yung mabuti. So, mahina lang po yung ating apoy, yung nating lalaksan. Then, lalagyan na natin yung utak ng baboy, guys. And, haluin din natin yan para madurog pa siya ng todo. So, pag alam natin durog na yan, ilagay na natin yung ating ginayat na karning baboy. And guys, sa part na yan, medyo hininaan ko na yung apoy. And guys, okay na yan. Pwede na natin i-stock yan sa rep. Palamigin lang natin. And mamaya guys, tayo ay magsisisig na. Gagamit na tayo ng sizzling plate or takip ng kaldero. So, ayan. Ang gagamitin natin ay butter. So, mahina lang yung apoy para hindi masunog yung butter guys. Hinaan lang natin. And guys, dyan natin gagamitin yung sibuyas na puti. So guys, medyo haluin ko yan kasi gusto po ng anak ko medyo half cook po yung luto ng sibuyas. Ayaw po niya ng hilaw. So ayan guys, after nating mahalo, ang sunod po nating ilalagay guys ay ang itlog. So make sure na hindi po bulok ang ating egg. Mas maganda pong i-bake natin sa tasa. Huwag po natin i-direct na. Diyan natin babaakin. Baka mamaya po hindi okay yung egg. Sayang po yung ating sisig. So, lagay na po natin ang larang toppings. Then, lalagyan na po natin yan ng mayonnaise. So, ayan guys, ang yummy. And guys, dyan ko ilalagay yung ating ginayat na dahon ng sibuyas. So, yun guys. Bye guys. Maraming salamat po. Piliin po natin maging masaya tayo palagi.